Ito yung mga player na nasa trade rumors mula sa draft ng June 24 hanggang free agency or sa start ng free agency sa July 1. Nangunguna dyan si Giannis at si Jaylen Brown. Gising na gising ngayon si Sham. Dahil ilang broadcast yung pinuntahan niya eh. Matindi talaga yung feud nitong si Giannis at ni Sham ngayon. Ang Boston at Miami na lang di umano ang dalawang team na ready makipag-trade sa Bucks. Split ang desisyon ng Milwaukee kung kanino ibibigay itong si Giannis dahil ang kapalit sa Boston si Jaylen Brown at merong mga teams ang Boston na sasama sa kanila sa trade na hindi rin maintindihan ng ibang mga player bakit ite-trade ng Boston si Brown contender pa rin naman silang dalawa ni Jason Tatum ngayon sa Celtics pero sinasabing walang issue si Brown dito sa Boston. Si Sham naman parang galit pa rin kay Giannis. Sa kanya kasi nasira yung image nitong si Sham na sinabing desperado ang Bucks na makakuha ng package dahil depleted yung asset ng Milwaukee dahil sa kakamiting nitong si Giannis sa team at kakagawa ng isang contender na team. Si Bobby Marks naman nagtaka red dahil yung Miami ang may pinakamagandang package kumpara sa Boston. Kasama kasi doon yung number 13 pick at posible pang makakuha ng isa o dalawang first round pick. Plus meron pang another na mga batang player na kasama na pwedeng ma-flip ng Milwaukee. Based din kay Bobby Marks, mas may sense ang Miami kumpara sa Boston na kapalit ni Brown. Si Bobby Marks kasi yung sinusundan kong insider dahil dating GM at base sa cap space ang tinitingnan. Dahil kung si Brown ang kukunin ng Bucks, depleted agad ang kanilang cap space. Dahil mahigit nasa 50 to 60 million ang kontrata niya, mauulit lang kay Brown ang cap space issue ng Milwaukee. Kung Miami naman mga batang player ang papasok sa cap space nila, hindi agad mapupuno. Dahil kung si Brown ang magiging kapalit nitong si Giannis, hindi agad makakapag-compete ang Milwaukee Bucks sa roster until 2030 kung may mundo pa nun. Dahil nga naiwan yung salary nitong si Damian Lillard nasa 20 or 25 million. Hindi naman nila mate-trade yun at merong ghost player ang Milwaukee Bucks. Base kay Sham, si Giannis nasa ibang bansa ngayon at nag-iintay na lang. Nag-post na lang din si Giannis sa kanyang SOCMED account ng cryptic message na parang ready nang lumipat ng team. Nakabantay din yung Toronto Raptors sa magiging trade kay Giannis dahil gusto nilang makuha si Miles Turner na gusto nilang idagdag sa kanilang roster na parang kulang noong nakaraang playoffs. Si Jaylen Brown naman nagsalita na parang ginagawa siyang masamang tao na busy si Brown ngayon sa livestream. Kung hindi matuloy yung kay Giannis, posible pa rin ma-trade di umano itong si Brown sa ibang teams. Ang problema ng Bucks cap space, ang problema ng Boston tax apron. Hindi pa naman sila lagpas pero gipit na. Ang isang team na kinukunik ngayon kay Jaylen Brown kung hindi siya matuloy sa Milwaukee Bucks ay Rockets. Nilagay ng Houston ang mga player nila sa trade block or open sa trade bukod kay Amen Thompson. Based sa Yahoo Sports, hindi naman tinitrade talaga ng Rockets sa mga player nila. Nakikinig muna sila sa mga offer ng mga team. Na base kay Sham, sinubukan na kasi dati ng Boston na i-trade si Brown kay Kevin Durant noong mga 2022. Alam ko nasa Brooklyn pa nun si KD at ngayon naman same pa rin. Kung ipapalit ng Boston si Brown papuntang Rockets si Kevin Durant at may kasamang pillar na player ang pwedeng maging kapalit, ang Boston magkakaroon pa ng trade exception na magagamit nila. Si Kevin Durant mas mababa ang kontrata kumpara dito kay Jaylen Brown kaya magkakaroon ng cap space yung Boston. Kasama din kay Brown ang Clippers, Portland, yung Nuggets. Hindi ko malaman paano nasama na pwedeng puntahan ni Brown. Problemado na nga sila sa tax apron at cap space. So ito based lang sa mga write-ups na pwedeng ipalit kay Brown si Jamal Murray na hanggang Lakers lang di umano lumalakas kapag ibang team normal na tao na. Hindi naman kasi officially nilagay sa trade block si Jamal Murray. Ang nakalagay kasi doon posibleng malipat dahil sa cap space si Aaron Gordon kasama si Christian Brown at Cam Johnson. Si Ja Morant medyo tahimik nitong mga nangarang linggo at buwan. Siya kasi yung isa sa mga player na posibleng malipat ng team. Ang nauna kasing team ngayon na pwedeng puntahan ni Morant, Pelicans. Pero hindi pa alam kung matutuloy. Ang Minnesota ang isa sa potential destination ni Morant. Yung mga teams na gustong makipag-trade sa Minnesota, ang gustong makuha si Jaden McDaniels. Sinabi na rin ng Minnesota hindi nila ititrade si McDaniels. Pwera lang kung ang magiging kapalit si Giannis or si Jokic. Sumama na rin ang Minnesota sa trade rumors about dito kay Giannis at kay Brown. Ang Memphis kasi tinitingnan muna ang offer kay Morant sa ngayon dahil mababa ang kanyang market value.
Bukod sa mga issue ni Moran, marami kasi mga teams ang pwedeng malipat ng team, mapa-trade or free agency. Kaya hindi ganong kalaki ang package na willing ibigay ng mga teams. Parang walang gustong kumuha kay Moran ngayon. Kung nagkataon kasi dapat kinuha na ng Miami last deadline. Na potentially, baka lalong mapapayag si Giannis na pumunta ngayon ng Miami dahil sa trio or possible trio ni Adebayo, Moran at Giannis. Merong isang player din ng Miami na hindi willing ibigay kay Moran dati. Sa Minnesota side naman, tinitrade kasi nila si Randle kasama si Donte plus number 28 pick. Bukod kay Moran, ang isang player pang ni-request ni Anthony Edwards, si Kyrie, na di umano hindi ititrade ngayon ng Dallas. Pero ang Minnesota pwedeng sumama sa trade sa Boston kung sakaling itutuloy nila yung kay Giannis para maging pillar at ang target nila si Derek White na mas better target kumpara kay Josh Giddey. Para kasing hindi bagay na magkasama sa isang universe si Ant-Man na merong 5 panganay at itong si Android 17. Alam nyo na kung bakit 17 yun. Ang pwedeng gawin ng Minnesota sumali sa Bucks at Boston sa trade para mapalakas yung package kay Giannis. At masingit ng Minnesota na makuha yung point guard ng Boston, si Derek White. Yung kasi ngayon ang isa sa mga target ng Minnesota. Si Domantas Sabonis nasa trade market na. Bukod kay Miles Turner, si Sabonis ang isa sa mga preferred player ng Raptors na makuha. Kasama rin na pwedeng mapunta si Sabonis sa Hornets, kaso sino ang ipapalit sa kanya? Dahil makakakuha ng malaking kontrata si Brandon Miller. Kasama na rin ang Atlanta Hawks na pwedeng ibigay ang former number 1 pick na si Zachary Richier. Kasama din si Jonathan Kuminga na hindi pa pala safe para kapalit nitong si Sabonis. At makukuha ng Sacramento yung isa sa mga draft picks ng Atlanta Hawks. Si Anthony Davis naman nahuli na rin kung anong gusto dahil sinabi ng president ng Wizards hindi nila ititrade si AD. Na ang sinabi naman sa report ngayon, willing si Anthony Davis na magstay dito sa Wizards ng long term. Sa senaryo na para hindi umalis si AD, dapat bigyan siya ng contract extension ng Wizards. Eligible na kasi si AD sa contract extension na mahihirapan ng Wizards na bigyan siya ng kontrata kahit pa magpababa si AD dahil yun ang isa talaga sa mga hinahabol ni Anthony Davis, ang malaking kontrata pa or last big time contract niya. Dahil based din sa report, nalaman yata nitong si Anthony Davis na si Trae Young pipirma ng $212 million sa loob ng 4 na taon dito sa Wizards. Na malaking kontrata yon para sa team. At kapag sinama pa si Anthony Davis, malamang hindi rin matuloy yung pinaplano nilang rebuild dahil mapupuno din agad ang cap space ng Wizards at mapupuno rin ang kanilang tax apron kasabay itong si Trae Young. In short, mag-i-stay lang di umano si Anthony Davis kung bibigyan siya ng contract extension at malamang i-trade din talaga siya ng Wizards dahil wala silang choice.